Welcome po sa aking channel dito sa ACT na kung saan dito pinag-uusapan ang tungkol sa arts, collection at travel. Kung bagong pala kayo sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ito po ang part 5 at huling episode ng Hanoi, Vietnam Experience. Habang papalapit ang panahon ng Kapaskuhan, ang mga kalye ng Hanoi ay nagiging masiglang tanawin ng mga kulay at ilaw. Lalo na sa isang partikular na kalye na kilala sa kanyang mga nakakaakit na dekorasyon ng Pasko. Dito, ang diwa ng Pasko ay buhay na bumibighani sa parehong mga lokal at bisita. Bagaman, maaring hindi matandaan ng ilan ang pangalan nito. Ang kalye ay madaling makikilala sa nakakasilaw na hanay ng mga ornament at mga pangdekorasyon na pumapalibot sa mga bangketa. Habang naglalakad ka sa kalye na ito, agad kang mapapaligiran ng isang mahiwagang atmosfera. Ang hangin ay puno ng amoy ng lokal na pagkain sa kalye na humahalo sa mapabangong may temang Christmas. Ang mga tindahan ay puno ng kumikislap na ilaw, nagniningning na ornament at makulay na garland. Ang bawat display ay nakakaakit talaga. Proud na ipinapakita ng mga nagtitinda ng kanilang mga handmade na likha. Kabilang ang mga detalyadong glass bubbles, makukulay na ornament na gawa sa tela at mga kaakit-akit na figurine at Christmas ball. Ang kalye ay nagiging isang kumikislap na paraiso. Ang mga ilaw ay kumikislap na parang mga bituin, tataglay ng mainit na liwanag sa masiglang mga tao. Ang mga tao ay nagtitipon upang kumuha ng mga larawan sa mga magagandang display.
Kung ikaw man ay isang lokal na residente o isang turista, ang karanasan ng pagtuklas sa kalye na ito sa panahon ng Pasko ay hindi malilimutan. Sa Hanoi, ang saya ng panahon ay hindi lamang tungkol sa mga dekorasyon. Ito ay tungkol sa diwa ng komunidad at ang pagdiriwang ng buhay. Ang kalye na ito na punong-puno ng iba't ibang ornament at dekorasyon ng Pasko ay sumasalamin sa puso ng Hanoi. Sa panahon ng Kapaskuhan, nag-aanyaya sa lahat na makibahagi sa mahika ng Pasko.